Magandang gabi mga kapatid. Ah, Live po muli ang katawan ng ating Panginoon Kristo para sagutin ang mga katanungan na gumugulo sa inyong isipan tungkol po sa mga salita ng Diyos. Hanggat hindi po nyo naunawaan ang mga dapat unawain sa salita ng Diyos, hindi po kayo magkakaroon ng tinatawag na kapanatagan ng isipan. Kaya ngayon po, meron akong mahalagang ipapaliwanag sa inyo at alam kong malaking tulong po ito para sa inyo. Bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Pikit po natin ang ating mga mata, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ngayon po mga kapatid, humiling po tayo sa ating Diyos Ama ng ating mga kahilingan. Gayon din po, magpasalamat din po tayo sa mga biyayang natanggap natin para po maiparating natin sa Ama ang ating nais maiparating sa Kanya. Meron po tayong ilang segundo para doon. Sige po, kapatid. Ama, ang lahat pong ito ay hinihiling namin at pinagpapasalamat namin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming dakilang tagapagligtas. Na gaya ninyo, ang kalagayan po ay Diyos Espiritu Santo. Okay mga kapatid, ang ulitin ko lang po, ang KPJ, BLJ, katawan ng ating Panginoon Kristo, body of our Lord Jesus Christ, ay hindi po nanghihingi ng pera, donasyon, o tulong sa kanino man tao o samahan. Ang amin pong misyon ay ituro kung paano nagiging banal, kailan nagiging banal, at paano makababalik sa kabanalan ng tao tuwing siya ay nagkakasalang muli. Para siya ay makabalik muli sa perpektong katawan ng ating Panginoon Kristo at maligtas. Bakit nga kailangan siyang bumalik sa katawan ng ating Panginoon Kristo? Kasi po, ang katawan ng ating Panginoon Kristo, yun po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Nasa Colosas 1:18 po yun, na siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Okay. Mga kapatid, ang nais ko pong ipaliwanag sa inyo ngayon tungkol po doon sa masyadong controversial ito yung tungkol pa sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Para maunawaan lang po nyo ng mabuti kung sino at ano po itong tinutukoy na Diyos-Diyosan. Okay? Alright. Kapatid, alam nyo, anumang bagay, anumang bagay, tao o sino man na binigyan natin ng halaga higit sa Diyos ay considered na Diyos-Diyosan. Halimbawa, mas lalo natin binigyan ng halaga ang pera, ang yaman, kayamanan, kapangyarihan. Ginagawa po natin Diyos yun. Considered po yun na Diyos-Diyosan natin. Gayunpaman, meron mga Diyos-Diyosan talaga na tinutukoy ang Biblia. At iniutos ng Diyos na huwag natin gawin. Kaya ito pong nasa Biblia ngayon, na iniutos ng Diyos tungkol sa Diyos-Diyosan, ipaliliwanag ko po sa inyo ng mabuti para po maunawaan ninyo. Okay? Nasa Deuteronomy 5:6.
Ito po, babasahin ko. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Ito po ay sinabi ng Diyos kila Moises nung panahon na inilabas ng Diyos at iniligtas ang mga Israelites sa pagkaalipin sa Ehipto. Kila Paraon po. Kung napanood nyo yun, alam nyo yung kwento ng Ten Commandments, yan po ang kwento niya. Okay? Sabi ng Diyos na nagligtas sa kanila, ito pong nagsasalitang ito po ang Diyos na lumalang sa atin. Ito po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng buong sanglibutan. Siya po ang may hawak ng ating buhay, may hawak ng ating hininga. Okay? Sabi po niya, doon sa mga taong niligtas niya, sapagkat ginawa niya po itong bayan niya. Sabi ng Diyos, Ama, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyo. Anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Okay. Putulin ko muna ron, kapatid, ha? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng mga sinabi niyang huwag mong gawin, abay, nagkakaroon ka na ng ibang Diyos sa harap ng Diyos na totoo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyo nasa itaas ng langit. Kapatid, ang nasa itaas ng langit, ang Diyos Ama. Ang nasa itaas ng langit, ang Panginoong Kristo. Ang nasa itaas ng langit, mga anghel. Ano po sila? Puro sila banal na espiritu. Holy Spirit po sila. Ang kaibahan lang, ang Diyos Ama, ang Panginoong Kristo ay Diyos Espiritu Santo. Yun po ang kanilang kalagayan. Pero lahat po silang nasa langit ay Espiritu Santo. Okay. Ano ang sabi? Huwag kang gagawa ng inanyuan na kawangis kaparis nila, kay tsura nila. Nasa langit sila. Huwag kang gagawa. Simple. Meron pong gumagawa ng mga rebulto, ng mga picture, ng kung ano-ano pa, na sinasabing picture daw yun ni God the Father. Anong ginawa? Hinawig sa itsura ni Jesus Christ nung gumamit ng katawang tao. Yung katawang taong yon na ginamit ni Jesus Christ, hindi po siya yon. Si Jesus Christ ay Espiritu, mula sa langit, pinababa ng Diyos Ama, at sinabihan ng anghel na nung nagbubuntis si Mama Mary, na yung isisilang batang yan, na gawa ng Espiritu Santo, ay tatawaging Jesus. Yun po yun. Kaya kapatid, Espiritu po sa God the Father. Espiritu si Jesus Christ. Yung ginagamit na inahawig nila sa rebultong kanilang ginagawa, sa mga picture na kanilang ginagawa na sinasabi si Jesus Christ yun po ang katawang lupa na ginamit ng Espiritong totoo na si Jesus Christ. Doon po pumasok si Jesus Christ at ginamit yung katawan lupang yon. Hindi po si Jesus Christ yung katawang lupa. Si Jesus Christ, yung Espiritu na pumasok sa katawan lupa. Hindi ba ang tao, pinapasukan ng Espiritu? Gaya po ng mga ine-exorcist, di po ba? May mga masamang Espiritu pumapasok sa tao. Ganun po yun. Si Jesus Christ, Espiritu, pumasok po siya sa katawang tao. Yung katawang, bakit? Kasi po, mangangaral si Jesus Christ. Ililigtas niya ang sangkatauhan.
Kung bababa siya at hindi siya gagamit ng katawang tao, ano po ang mangyayari? Hindi po siya makikita ng mga tao. Paano po siya mangangaral? Para tayo magsisi at maligtas. Kaya gumamit po siya ng katawang tao. Pero hindi po siya yung katawang tao. Siya po yung espiritu na nandoon sa loob ng katawang tao. Okay? Ngayon po, yun. Pag ginamit mo yung hitsura ng katawang tao ni Jesus Christ, hindi mo tinutukoy si Jesus Christ noon. At lalong, pag ginamit mo yung hitsurang yon ng katawang lupa na ginamit ni Jesus Christ, para ihawig ang itsura ng Diyos Ama sa langit, yun ay mali. Maling-mali sapagkat hindi po nakikita si God the Father, hindi nakikita si Jesus Christ. Yung ginagamit na hitsura, hindi po sila yun. Tanggapin o hindi ninyo tanggapin, kapatid, yan ang totoo. Pag-isipan ninyo, kapatid. Okay? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyo nasa itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa. Nung panahon ni Paraon, sa Ten Commandments, kung mababasa ninyo o napanood ninyo nung isinali niyo sa pelikula, maraming rebulto. May mga rebulto ng malalaking agila, kung ano-anong mga hayop. Nung unang panahon, pati yung araw, ginagawang Diyos, sinasamba ng mga tao. Diyos-Diyosan po yun. Okay? Gumagawa ng mga ribultong ganyan na makikita mo dito sa ibaba ng lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Anong utos, kapatid? Huwag mong yuyukuran sila. Ibig sabihin, huwag mong igalang, huwag kang luluhod sa kanila, huwag kang yuyukod sa kanila. Simple. O paglilingkuran man sila, huwag. Utos po yun. Ngayon, sinasabi mong sumusunod ka sa utos ng Diyos. Sinusunod mo ba ito? Binago ba ng Diyos ang utos na ito? Hindi. Sa makatuwid, kapatid, ang ginagawa mo, sumasamba ka sa Diyos, Diyosan. Whether gusto tanggapin mo, hindi mo tanggapin, yan ang ginagawa mo. Siguro naman, naunawaan mo ang nakalagay sa Bible. Maliwanag ang nakalagay sa Bible. Tagalog. Naintindihan mo, kapatid. Now, kung ayaw mong sundin, fine. Wala namang problema ron, kapatid. Hindi ka naman uhusgahan. At kung husgahan ka man, huwag mong pakialaman, pabayaan mo silang husga sapagkat ayaw mong sumunod, fine. Ganun po yun. Pero kung nais mong sumunod sa utos ng Diyos, maliwanag yun. Intindihin mo, buksan mo ang isipan mo. Huwag yung dinidinig mo sa kalimang tenga, nilalabas mo sa kanang tenga. Kapatid, ang pinag-uusapan dito, kaligtasan. Kung gusto mong maligtas ang iyong espiritu at makabalik ka sa lumalang sa atin, ang espiritu mo makabalik sa lumalang sa atin, you need to follow. Whether you like it or not, you need to follow kung gusto mong maligtas. Ngayon, kung ayaw mong maligtas, nasa sayo yun. Ang bawat tao ay huhusgahan ayon sa kanyang sariling gawa. Maliwanag din yun, kapatid. Okay? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoong mong Diyos, sabi ng Diyos Ama, ay mapanibughuing Diyos, jealous God. Siloso po ang Diyos Ama natin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang sa atin, lumalang sa Panginoong Jesucristo. Lahat tayo nilalang niya. Pati mga anghel na kapwa niya Espiritu Santo, nilalang niya. At siya ang nagsasabi. Ngayon, kung matapang tayo, ayaw natin sundin. Ang pinakikinggan natin yung mga paliwanag ng mga taong iniiba. Iniiba ang kautusan. Pinaniniwalaan niyo kahit
yung saliwa sa utos ng Diyos na nasa Biblia, it's your own lookout, kapatid. Nasa sa inyo yun. Okay? Basta pinaliliwanag dito ang katotohanan para minsan pa mabigyan kayo ng pagkakataon, buksan ang inyong isipan at makaunawa. Baka sakaling gusto nyong sumunod. Kung ayaw ninyong sumunod, okay, kapatid. Kayo ang may karapatan sa sarili ninyo. Okay? Ano ang sabi? Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak. Sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sino yung umiibig sa kanya, kapatid? Yung tumutupad sa utos niya. Kung tumutupad ang tao sa utos ng Diyos, umiibig siya sa Diyos, iniibig siya ng Diyos. Ngayon, kung hindi kayo o hindi tayo tumutupad, hindi tayo iibigin ng Diyos. At hindi rin natin pinakikita sa Diyos na iniibig natin siya. Bakit? Ayan po ang utos eh. Naintindihan natin eh. Napakaliwanag. Sinusunod pa natin? O yung patay mali siya tayong naunawaan natin. Kung ano yung tradisyon ay tinuro sa atin, okay, doon tayo. Sino nagturo? Tao. Sino gusto nyo sundin? Tao? O yung iniutos ng Diyos sa Biblia? Maliwanag po yan, kapatid. Pag-isipan ninyo. Okay? Sino itong mga Diyos-Diyosan? Nakalagay sa Isaiah 44:13. Ito po ang sinasabi. Nag-uunat ang aluwagi ng isang pising panukat. Ang tinutukoy po nito, yung mga iskultor, yung mga karpintero. Meron silang pang-measure. Okay? Kanyang tinatandaan ang lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam. At kanyang tinatandaan ng mga kompas. At inaanyuan ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Ang gumagawa lang naman itong mga ribulto, kapatid. Yung mga iskultor, yung mga karpintero, yung mga nang-uukit, sila ang gumagawa nito. Inaanyo nila ayon sa gusto nilang anyo. Pinagagwapo nila, pinagaganda nila, para maengganyo ang tao na ilagay sa kanilang bahay. Kapatid, picture na lang ni Jesus Christ na sinasabi ninyo. Yung itsura ng ating Panginoong Jesucristo, yung itsura ng katawang tao na ginamit niya, hindi ba niya napansin, kapatid? Iba-iba. Iba-iba ang itsura. Iba-iba ang kulay. Sino rin ang tama? Sino rin yung talagang si Jesus Christ kung sinasabi nga si Jesus Christ yun? O pikit mata na lang, natatanggapin, eto ang itsura, si Jesus Christ yan. Pag may balbas na ganito, mahaba ang buhok, si Jesus Christ yan. Tama ba yon, kapatid? Pag-isipan ninyo. Okay? Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina. At pinatitibay ang ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya ay nagtatanim ng puno ng abeto. At yaoy, kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy, ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya niyon. At nagpapainit, kanyang pinaliliyaban yun at pinaluluto ng tinapay. Yung mga kahoy na ginagawang mga ribulto, inaanyo ang kapatid. Pagkatapos niluluhuran na natin
at sinasabi natin si Jesus Christ yun, kapatid, yung mga ibang kahoy na pinagputol-putol, ginagamit na panggatong. Kung dakila at Diyos ang nire-represent ang kahoy na yon, kapatid, bakit gagamitin mo yung kahoy na yun at hindi mo igalang at gagamitin mo panggatong? Gigets po ba nyo ang nais kong iparating sa inyo? Gusto ko kasi, kapatid, mag-isip kayo. Sapagkat kailangan maligtas ka kung gusto mong maligtas. Hindi binabaliwala ang katotohanan. Dapat lumagay tayo sa katotohanan sa tama. Kailanman, hindi pwedeng maging tama ang mali. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Hindi mo pwedeng gawing tama ang mali. Kaya unawain ninyo sapagkat kaligtasan po ang pinag-uusapan. Ang bahagi yon ay ikinakain niya ng karne. Siya ay nag-iihaw ng iihawan at nabubusog. O siya ay nagpapainit at nagsasabi, aha, apoy naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyoon ay ginagawa niyang Diyos yon. Kumukuha siya ng kahoy, tinatagpas-tagpas niya. Yung kahoy na yon, na pinagtagpasan, ginagamit ang panggatong, nagluluto siya ng mga tinapay kung ano man, para kainin niya. Yung natirang kahoy na pinreserve niya, yun ang huhulmahan niya, gagawin niyang Diyos. Sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako. Yung kahoy na yon, na hinulmahan niya, ginawa niya ng mukha ng tao, sinasabi niyang, Diyos ko, iligtas mo ako. Tama ba yon, kapatid? Sa palagay mo, tama ba yon? Hindi nga kayo ang may gawa. Pero yung ginawa ng mga iskultur na to, yung ginawa ng mga taong ito, kasama kayo na lumuluhod, nagdadasal, sumasamba. Sasabihin ng iba, aba, hindi naman namin pinagdadasalan niyang rebulto eh. Yan ay simbolo lamang. Okay. Luluhod ba kayo kung walang rebulto sa harapan nyo? Diyan sa kinatatayuan nyo ngayon na walang rebulto, luluhod ba kayo para magdasal? Kaya kayo lumuluhod sapagkat may rebulto sa harapan nyo. At doon kayo nagdadasal. Tapos sasabihin ninyo, hindi nyo ginagawang Diyos yung rebulto. Hindi nyo tinatanggap na yung rebultong yon ay Diyos. Lukuhan yun, kapatid. Huwag kayong magpaglukuhan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng tao. Gamitin natin ang ating pag-iisip na ibinigay sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng free will eh. Para mag-isip ang tama at mali. At ito ay pinaliliwanag sa atin. Mismong Biblia nagsasabi. Ito yung batas. Bakit natin gagawin yung saliwa sa batas? Tama ba yun? Gagawa tayo, hindi naayon sa batas, kabaliktaran ang batas ang gagawin natin? Ikaliligtas ba natin yung ganyan? Na ito ang utos ng Diyos? Hindi. Ito ang gagawin namin. Bakit? Ito ang utos ng tao eh. Nung pinanganak kami, ito na utos ng tao. Bakit? Nauna bang mag-utos ng tao? Kesa sa paggawa ng Diyos ng Biblia na pinasulat sa mga tao. Noong unang panahon, may Biblia na, kapatid. Unang-una pa lang, may salita na ang Diyos nakasulat na sa Biblia. Sino na unang magsalita? Abel? Okay, tuloy natin, kapatid. Sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hindi sila mga
mga kakaalam o nagsisiguritaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata. Upang sila huwag mga kakita at ang kanilang mga puso ay huwag silang mga kaunawa at walang nagpapaalala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi, aking iginatok ang bahaging iyon sa apoy. Oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyon. Ako'y nag-ihaw ng karne at kinain ko. At gagawin ko baga ang nalabi niyon na pinakasuklam-suklam. Magpapatira pa pag ako sa puno ng isang punong kahoy. Kapatid, isipin nyo uulitin ko po yung mga gumagawa niyan, lalo't kahoy ang ginagamit, tinitigpas-tigpas nila yon. Hinuhulma nila itsura raw ni Jesus Christ o itsura ng Diyos Ama. Na wala namang, hindi mo naman maalam ang itsura sapagkat sila Espiritu. Espiritu Santo sila. Diyos Espiritu Santo sila. Yun ang kanilang kalagayan. Pero ang taong ito na humuhulma, sinasabi niyang Diyos yun, pinakikinggan ninyo, at tinatanggap ninyong Diyos yun. Mag-isip-isip naman tayo, kapatid. Sa Habakuk, ito sinasabi, 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na iyo'y inanyuan ng manggagawa niyaon? Ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo ba ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyon. Napakaliwanag yun, kapatid. Yung mga inaanyo ang yun, kahit nagamitan pa nila yun ng ginto, gawin nila yung ginto, ihulma nilang ganyan, kapatid, walang hininga yun. Walang hininga sa loob nun, patay yun. Ginto yun material yun, kapatid. Ang Diyos natin, gumawa ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay. Espiritu Santo. Maliwanag yun. Ang Diyos Ama at ang Panginoon Kristo, Diyos Espiritu Santo. Dalawa lamang po sila. Yung sinasabing Espiritu Santo, yun po ang kanilang kalagayan. Diyos Espiritu Santo. Yung ibang Espiritu Santo na sinasabi, yun ang mga anghel. They are also Holy Spirit. Pero ang Ama at ang Panginoon Kristo, Diyos Espiritu Santo. Dalawa lamang sila at yung Espiritu Santo sinasabi ay kalagayan nila. Now, sana naunawaan po nyo. Tuloy po natin. Awit 1:15-4. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari sa mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay, mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Sino ba yung mga ganito, kapatid? Hindi ba mga ribulto? Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. See? Meron kang ribulto, nandiyan yan, nakaupo. Kahit ano mangyari, bumagyo, nakaupo ang ribulto mo. Nababasag.
Kapatid, kung Diyos yan, at yan ay larawan ng Diyos talaga, sinong bagyo, sinong lindol ang babasag yan? Nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalan nga lang ng Diyos, matibay na muog. Hindi ba? Pangalan lang ng Diyos, matibay na muog, hindi ka kayang galawin ng kahit na sino. Kapag ikaw ay nasa Diyos, ang diablo mismo tatakas sa'yo. Hindi ka kayang lapitan. Doon lang sa punto, ikaw ay nasa Diyos. Sapagkat ikaw ay nananatiling banal. Hindi ka kayang lapitan ni diablo. Lalayo sa'yo, tatakas sa'yo. Sino ang kayang gumalaw sa'yo? Pero kung nandun ka sa rebulto, doon ang iyong paniniwala, go on, kapatid. Nagpapaliwanag lamang po kami para maunawaan ninyo. Pero sabi ko nga, sino pipigil sa inyo? Nasa sa inyo po yun. Okay? Ano nga ang ginawa ng mga tao? Mababasa natin sa Roma 1:19. Ito sinasabi. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Hayag naman sa kanila eh. Ha? Sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ipinahayag ng Panginoon Kristo, ipinahayag ng Diyos Ama. Sila'y Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu at ang sino mong nais sumampalataya sa Kanya ay kinakailangan sumampalataya sa Espiritu at katotohanan. Ang Panginoon Kristo, Espiritu, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, mula sa sinapupunan ng Ama. Unang ginawa ng Diyos bago likhayin ang sanglibutan. Kaya tinatawag ang Panginoon Kristo panganay sa mga nilalang. Kasama ng Diyos nung gawin ang sanglibutan. Bago gawin ng tao, natuto na ang Panginoong Kristo as si karunungan. Sila ang gumagawa ng sanglibutan, nagtutulungan, ka-assistant ng Diyos Ama ang Panginoong Kristo. Paano naging tao ang Panginoong Kristo? Kasama siya ng Ama nung gawin ang sanglibutan. Espiritu siya. Hindi pa gumagawa ng tao, kasama na siya ng Ama. At sila ang gumawa ng tao. Wala pang tao noon. Paano magiging tao ang Panginoong Kristo? Hindi ba sabi ng Ama, halika, gumawa tayo ng tao. See? Magbukas tayo ng isip, kapatid. Pananampalataya pinag-uusapan. Tingnan lang natin, pag-isipan lang natin. Huwag tayo magpapaloko sa kapwa-tao. Hindi natin alam ang motibo. Mamaya malalaman yung motibo ng tao at sino nagpapalakad ng mga taong nangangaral ng mali, sino nagpapalakad sa kanila. Okay? Tuloy natin, kapatid. Sapagkat ang nakikilala nila tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Okay? Maliwanag yun. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati. Kilala natin ang Diyos, di ba? Espiritu Santo. Ano ang Espiritu? Hindi nakikita. Kilala natin Panginoon Kristo. Kasama ng Ama ng Diyos ng mundo, Espiritu. Hindi nakikita. Niluwalhati ba natin sila? Hindi. Para sa atin, nakikita sila. Ito ang anyo, ito ribulto ni Jesus Christ. Tapos gagawa naman ulit yung gumawa. Ribulto, iahawig kay Jesus Christ. Patatandain lang. Lalagyan ng mahabang buhok at puti. At lalagyan ng balbas dito. Yun daw ang Diyos Ama. Ano ginawa natin? Gagastos tayo para bumili. Lalagyan natin sa altar. Tapos luluhod tayo. Dadasalan natin. Tama ba yon? Negosyo yan, kapatid eh.
Kung may mauuto, mauuto. Negosyo yan. Masisisi mo ba yung gumagawa niya? Hindi. Anak buhay niya yun eh. Pero ikaw, nakakaunawa at siguro naman, naniniwala ka sa Diyos mo. Kung naniniwala ka sa Diyos mo, bakit ayaw mo sundin ang sinasabi niya? Bakit? Ayan ang bawal, oh. Maliwanag ang bawal. Pero bakit hindi mo pinapansin? Mas pinapansin mo yung sabi ng mga tao na ito ang Diyos, ito si Jesus, kaya paniniwalaan ng ganon. Tingnan nyo kapatid, ha? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. O, hindi nyo kinikilala ang Espiritu kasi may rebulto, may picture. Espiritu ba yung may picture, may rebulto? Tao, ibig sabihin nun. Binaba nyo ang kalidad ng Diyos. Diyos, Espiritu Santo sila. Binaba nyo ang kalidad. Pinababa nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tao lang yan, kagaya natin, may rebulto, may picture, o bakit natin ang sasampalatayanan? Eh, pare-parehasan tayong tao. Sa tao, kung sino malakas, yun ang boss. Yun ang siga. Under tayo ng mga malalakas. Yun ba ang gusto nyo sabihin? Yun ba ang gusto nyo paniwalaan? Okay. Siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. At ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. See? Nagmamarunong ng mga tao, naging silang mangmang. Kasi mali eh. Nakikipagdebate pa ang iba. Eh alam namang mali. Hindi ba naunawaan yun? Ang Diyos Espiritu. Walang buto, walang laman. Ang tao, may buto, may laman. Hindi pwedeng maging espiritu ang tao. Hindi pwedeng ang tao maging espiritu. Tingnan ninyo ha. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Okay? Kita nyo kapatid? At ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Oh. Yung mga ribulto kapatid, ginawa lang yun eh. Yun ang gusto nyo sambahin. Yun ang gusto nyo paniwalaan. Doon kayo gusto lumuhod. Kapatid, ang Diyos Ama, buhay. Mula sa langit, nakikita tayo lahat dito sa mundo. Kahit magtago ka, nakikita tayo ng Diyos Ama. Ang isip natin, hindi pa natin sinasabi, alam na ng Diyos Ama kung ano nasa isip natin. Ang ating mga kahilingan, hindi pa natin sinasabi, alam na ng Diyos Ama. Pero ang gusto ng Diyos Ama, magpusa tayo. Magsalita tayo, humiling tayo sa Kanya. Doon niya napipil na dinidiyos natin siya. At ang tiwala natin ay nasa Kanya. Yun. Hindi tayo makakapagkubli sa Diyos Ama, kapatid. At sa Panginoon Kristo, Espiritu sila eh. Oh. Tignan ninyo kapatid. At palibhasa ay hindi nila sa Roma 1:28. At palibhasa ay hindi nila minagaling nakilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nararapat. Maliwanag yun.
Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagpaupasala, mga mapanirang puri, mga napupot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Yun. Maliwanag ang nakasulat sa Biblia, kapatid. O, hindi ba nyo naunawaan yan? Maliwanag yan, kapatid. Kailangan pa bang explain sa inyo yan? Tagalog yan. Di ba? O, kahit kayo magbasa naunawaan yan. Kahit bata naintindihan yan. Kasi kapatid, ang problema sa atin, dahil sa ang isipan natin ay nakafocus sa makamundong bagay, hindi na natin binibigyan time na pag-isipan ang ginagawa natin tungkol sa ating pananampalataya. Para bang sayang ang oras natin? Magkakapera tayo kung ito gagawin natin. Diba? Parang nangihinay tayo sa oras, nabigyan ng pansin, intindihin at unawain ang salita ng Diyos. Parang ganun Uunahin natin yung pagkakakitaan ng pera. Na hindi natin alam na kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin, pag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pera, yung mga transaksyon na gusto natin maklose, may kuklose kagad yan. May pangyayaring ganito Inuna niya yung kesa manalangin, makinig sa salita ng Diyos, inuna niya yung may transaksyon daw niya at magkakapera daw siya ng malaki. Ano nangyari? Pagdating niya ron, hindi niya na-close yung transaction. Kasi hindi niya alam na kung inuna niya yung Diyos, binigyan niya ng oras at panahon ng Diyos, yung Diyos mismo ang gagawa ng paraan para yung utak nitong katransaksyon niya ay lumambot at pumayag sa gusto niya para siya ay makaklose ng contract. Hindi niya inuna ang Diyos Inuna niya yung tao Ang tiwala niya sa kakayahan niyang mag-explain, mambola. O ano nangyari? Hindi niya na-close yung transaction. Yung mga nangyayari sa ating kapatid sa kapaligiran, kinakailangan pag-isipan ninyo, bakit naging ganito? Kasi may mga dahilan niyang kapatid Kapag tinulungan ka ng Diyos, nasa iyo ang Diyos, yung mga transaksyon mo, okay, walang ka problema. Pero kapag sinarili mo, ang tiwala mo na sa sarili mo, at wala kang paniwala na mas okay ang Diyos kapag isinama mo sa mga lakad mo, basta't unahin mo siya. Kung hindi ka naniniwalang ganon, walang mangyayari sa transaksyon mo, kapatid. Pag-isipan nyo yung mga nangyari sa inyo noon. Tingnan nyo, unawain ninyo. Ba't kaya hindi ko naisarado to? Inuna ko ba ang Diyos ko? O inuna ko ito dahil akala ko kaya ko? Yun lang yun, kapatid. Tingnan nyo, nakalagay sa Bible, 1 Corinthians 8:4. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos na gumawa ng buong sanglibutan. Pati si Jesus Christ, siya ang gumawa. Isa lang.
Diyos Ama. Tapos ginawa niya si Jesus Christ. Hinira niyang Diyos si Jesus Christ sapagkat nagtagumpay nung iligtas tayo. Si Jesus Christ ngayon namamahala doon sa kalangitan. Hindi makakapamahala si Jesus Christ doon sa langit. Ang pinamamahalaan niya, mga espiritu, mga anghel. Kung si Jesus Christ, tao lang. Ibig niyo sabihin, susunod yung mga espiritu sa tao lang. Si Jesus Christ, espiritu, at ginawang Diyos ng Ama. Kaya ang Ama at si Jesus Christ ay Diyos Espiritu Santo. Dalawa lang po sila, God the Father, Jesus Christ. At ang kanilang kalagayan, Diyos Espiritu Santo. Is Holy Spirit po sila. Ngayon, kung may nagturo sa inyo na tatlo sila, merong three divine person in one God, merong Trinity, pwede po ba itanong nyo? Pwede po ba paki-explain kung paano nagkaroon ng three divine person? Pwede po ba paki-explain kung paano nagkaroon ng Trinity? Pag na-explain nila yun sa inyo, kapatid, at naintindihan nyo, naunawaan nyo, tinatanggap nyo, fine. Paniwalaan nyo. Pero pag in-explain sa inyo, hindi nyo matanggap, dahil kung ano-ano lang ang sinasabi, at ibabagsak kayo na, hiwaga yan, mahirap ipaliwanag yan. Nasa sa inyo na yon. Kung tatanggapin nyo o hindi. Okay? Ano ang sabi sa awit? 97:7. Mga hiya silang lahat na nangaglilingkod sa mga larawan, nangaghahambog tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Kayo'y magsisamba sa Kanya. Kayong lahat ng mga Diyos, ng mga Diyos. See? Okay. Ano pa nakalagay sa awit 97:9? Alungkatin nyo, Biblia nyo, kapatid. Para maintindihan nyo, kayo mismo magbasa, humiling kayo ng liwanag sa Diyos. Nabigyan kayo ng banal na Espiritu Santo ng karunungan. Espiritu ng karunungan, Espiritu ng katotohanan ibigay sa inyo, ipadala sa inyo para nakakaunawa kayo. Para naman malagay sa tama ang inyong pananampalataya. Ano sabi? Sapagkat ikaw, o Panginoon, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay nataas na totoong higit kaysa lahat ng mga Diyos. Meron kasing mga tinatawag na Diyos-Diyosan, kapatid. May tinatawag na ibang mga Diyos. O, kagaya ng Diablo, Diyos ng sanglibutan. Kagaya ni Moises, ginawang Diyos ng Diyos Ama para kay Paraon. O, maraming mga tinatawag na Diyos. Pero ang pinaka-Diyos sa lahat, na lumikha ng lahat, Diyos Ama. Diyos na gumawa. At si Jesus Christ, Diyos na ginawa ng Diyos Ama para mamahala sa lahat. Silang dalawa ay Diyos Espiritu Santo. Dalawa po, dalawa. Para makaunawa kayo, kapatid. Okay? Ano sabi? 1 Corinthians 6:9. Ano sinasabi? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid. O, pakinggan nyo, kapatid, ha? Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Biblia po nagsasabi niyan. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po yan, 1 Corinthians 6:9. Kung isa po tayo dyan, maliwanag.
Hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero pwede po bang magbago? Pwede. Kaya nga ibinigay ng Diyos yung tinatawag na pagsisisi. Para tayong lahat magkaroon ng chance na maligtas. Sapagkat pwede tayong magsisi. Yun ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Binigyan na tayo ng pagkakataon na magsisi. At pag tayo nagsisi, sinabi natin sa Kanya ang ating kasalanan, inamin natin, at taos-puso tayong nagsisi ng ating kasalanan, automatic, patatawarin kagad tayo ng Diyos. Lilinisin niya tayo. Babalik sa atin ang ating kabanalan. At pag yung kabanalan natin nakabalik sa atin, ano mangyayari? Papasok tayo sa katawan ng Panginoong Kristo. Gusto natin o hindi natin gusto, alam natin o hindi natin alam, pumapasok tayo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi tayo ay banal na. Bumalik sa atin ang ating kabanalan. Bakit? Kasi nagsisi tayo ng tao sa puso. Pinatawad tayo ng Ama. Ganon kasimple yung kapatid. Pumapasok tayo sa katawan ng Panginoong Kristo na siyang iglesyang kanyang itinayo. Ngayon, pag nagkasala tayo ulit, automatic lalabas tayo ron. Bakit? Kasi walang marumi sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Doon sa iglesyang kanyang itinayo, ang kanyang katawan, wala pong marumi o makasalanan na pwedeng pumasok doon. Kaya nga tinatawag yung iglesia ng mga banal. 1 Corinthians 14:33. Iglesia ng mga banal. Church of the holy. If we are holy, we are a part of the body of Christ. We are a member of the church established by Jesus Christ. Ganon kasimple yun, kapatid. Okay? Ngayon, Pahayag 21:8. Apocalypse po ito, Pahayag. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga mangangaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Impyerno po. Ibig sabihin, pag tayo hindi nakapagsisi ng kasalanan at patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, pag tayo namatay at meron tayong kasalanan, humusgahan tayo at pag hindi kayang patawarin ng Diyos sa ating kasalanan, sa oras ng paghuhusga, impyerno po tayo. Samantalang kung tayo ay nasa loob ng katawan ni Kristo, sa church ang kanyang establish, pagbaba po ng Panginoon Kristo dito, sa lupa, para humusga, tayo po ay libre na. Akyat na po tayo sa taas. Hindi po tayo itatrial. Bakit? Sapagkat banal po tayo. Nasasamahan tayo ng mga banal. Para lang po, bigyan ko kayo ng idea, ha? Kasi po, maaaring sabihin ninyo, bakit? Christian lang. Paano yung mga hindi Christian? Kapatid, ang inosente sa katotohanan, Diyos ang humuhusga. Hindi nga Kristiyano yan, taong yan. Hindi nga nakarinig ng salita ng Diyos Ama yan. Iba nga ang pinaniniwala ang Diyos niyan. Pero yung taong yan, ay nagmamahal sa kapwa, hindi nanloloko, hindi mamamatay tao, tumutulong. Banal siya sa sarili niyang gawain. Kapatid, yan ay ililigtas ng Diyos. Banal siya, kaya parte rin siya ng katawan ni Jesus Christ. Alam niya, hindi niya alam, parte rin siya. He is a part of the body of Christ. Pumapasok din siya sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat banal siya, kahit na hindi niya alam. Kapatid, ang inosente sa batas ng Diyos, sa mata ng Diyos, hindi kasalanan. Pinatatawad ng Diyos yan, sapagkat inosente. Hindi kagaya ng batas ng tao. Sabi, ang batas ng tao raw is derived from the laws of God.
Sa batas ng tao, innocence of the law excuses no one. Hindi mo naman batas, inosente ka sa excuse, yan ang batas ng tao. Kaya kahit na hindi mo alam, dali ka. Pero sa mata ng Diyos, kung inosente ka, wala kang kasalanan. Ang taong hindi niya alam kung tama o mali ang ginagawa niya. Hindi niya alam. Ang bata ba, pag nagkamali, hindi pa buo ang pag-iisip mo, hindi pa masyado nakakaunawa yun. Huhusgahan mo. Pinalo ka ng bata sa bote, hindi niya alam, dahil naglaro siya, pumalo sa'yo. Huhusgahan mo siya. Bubugbugin mo siya dahil sabihin mo, pinalo mo ako Hindi, di ba? Bakit? Inosente yung bata. Kaya nga nakalagay ang mga bata, kanila ang kaharian ng langit. Yun ang nakalagay sa mga bata. Because they are innocent. Kaya kapatid, yung mga inosente sa katotohanan, kagaya ng iba't ibang mga lahi dyan ng mga tao, hindi natin masasabing hindi sila ligtas. Alam ng Diyos ang kanilang ginagawa. If they are holy in the eyes of God, ligtas sila. Pero tayo, alam natin ang batas, at hindi tayo sumunod, doon i-judge tayo ng Diyos. Naintindihan nyo yan, kapatid? Tingnan ninyo, ha? Okay. Tingnan ninyo. Tanungin ko kayo, kapatid. Sagutin ninyo ito sa sarili ninyong pangunawa. Yung mga tao ba, yung mga ninuno natin nung unang panahon, compare sa atin ngayon, sino ba ang mas mautang? Yung mga ninuno natin noon? Ha? O tayo ngayon na meron na high-tech na sinasabi, meron na tayong mga computer. Sino ba mas mautang? Sila o tayo? Kung ang sagot nyo, sila ang mas mautang, okay. Fine. Sila ang mas mautang. Okay. Okay yun. Ngayon, kung ang sagot ninyo na tayo ang mas mautang, tingnan ninyo ang kaibahan yan, kapatid, ha? Kung tayo ang mas mautang, tatanungin ko kayo, tayo bang mas mautang ngayon, nagkakasala, nagkakamali? Ang sagot, oo, di ba? Mautang nga tayo, high-tech nga tayo, may mga computer nga tayo, pero nagkakamali tayo. Tanggap ba niyo yan na nagkakamali tayo, kapatid? Okay. Kung tayo mas mautang nagkakamali, how much more sila na mas bobo sa atin? Diretsahin natin. Sabi natin, mas mautang tayo Yung mga ninuno natin, mas bobo sa atin. Mas mautang kasi tayo. Ibig sabihin, tayong mautang nagkakamali, how much more sila? Di nagkakamali din sila. Ngayon, ito ang problema. Nagkamali sila ng paniniwala noon. Nagkamali sila ng interpretation noon. Nagkamali sila ng sinusunod nila noon. Naging tradisyon. Tayo ngayon na mas mautang, alam na natin ang tama at mali. Ibig nyo bang sabihin, hindi natin aayusin? Kung alam natin mali, tuloy pa rin ang susundin natin yung ipinamana nila sa atin na mali. Kapatid, kung alam mong tama ang mali, kung alam mong tama ang mga napatunayan mong mali, ang ibig kong sabihin, yung mga ginagawa nila dati na mali, alam mo na ngayon kung ano ang tama. Pagkatapos hindi mo sila itatama, malabo ka, kapatid, may tama ka. Yung mali, alam mong mali, ayaw mong itama, may tama ka, kapatid. Sinong taong gustong gumawa ng mali? Pag alam mong mali, itama mo. At yun ang gawin mo, yung tama. Kasi kung sila nga naloko nun
Pinasunod sila sa paniniwalang mali. Kasi may hina nga sila noon, hindi sila high-tech. Ngayon, nandito mga high-tech tayo Hindi ba, sa computer? Meron dyan sa computer, magsasalita tungkol sa Bible, buong Biblia. Maririnig mo na lang sa computer, kahit nakapikit ka. Maririnig mo na lang, naunawaan mo. Tayo noon, wala. Kailangan basahin natin yung Biblia. Pag binasa mo yung Biblia, aantukin ka, hindi mo na itutuloy. Ngayon, kapag nakapikit ka, naririnig mo, naunawaan mo yung tama at mali. Na-found out mo na mali. Ang pinamana sa ating tradisyon, bakit ayaw mong itama ka? Ang pinag-uusapan, kaligtasan. Kapatid ko, inosente ka, hindi ka na-advise ng tama, fine. Patatawarin ka ng Diyos. Pero kapatid, karamihan sa atin, hindi na inosente sa salita ng Diyos. Linggo-linggo nagpupunta kayo, nakikinig kayo ng kung ano nung aral sa Diyos, di ba? Alam niyo kung anong aral ng Diyos. Ang problema, ayaw niyong sundin. Ayaw niyong sundin. Diretsahan niya. Sapagkat narinig niyo Pagkatapos ayaw pa rin niyo siya. Tingnan ninyo, yung utos ng Ama, tungkol sa ribulto, susundin ba ninyo? Alam niyo mali ngayon? Tatanggalin ba niyo yung mga ribulto at hindi na niyo sasambahin? Hindi niyo gagawin. Di ba? Yung mga santo, kung yun ang ribulto ni Jesus Christ, mali. Sapagkat hindi si Jesus Christ yun. How much more yung mga santo? Sasabihin nyo na, kasi ang aral nito, itong santong to, nung nabubuhay pa, napakabait, ang daming tinulungan. Kaya ngayon, patay na siya, hihingin natin siya ng tulong para tulungan niya tayo sa Diyos Ama. Ginawa niyo pang tagapamagitan yung santo. Ginawa niyo pang fixer, papunta sa Ama. Meron bang ganon, papunta sa Ama? Wala. Isa lang ang tagapamagitan, ang Panginoong Jesucristo. At yung mga santo na patay na, paano kayo tutulungan? Hindi ba niyo nababasa si Biblia? Kapag namatay ang tao yung santo, di ba? Kaysa mabait sila, kaysa salbahe sila, tao sila. Nakalagay sa Biblia, pag namatay ang tao, nabubura na ang ala-ala. In short, hindi ka na nila kilala. Kahit tatay mo, nanay mo, o mga anak mo, hindi ka na nila kilala. Wala na silang ala-ala. Ngayon, hihingan mo ng tulong. Paano ka tutulungan? Wala nang ala-ala yung tao. Bakit tinanggalan ng Diyos ng ala-ala? Siyempre. Kung hindi tinanggalan ng Diyos ng ala-ala yun, nakikita pa nila tayo rito sa mundo, siyempre, walang gagawin yun, kundi naghihirap tayo, mahal niya tayo. Di siyempre, kung ano ang hihiling nun sa Diyos, hindi mapapakali sila roon. Patay na sila, hindi sila mapakali. Bakit? Yung Espiritu na nakikita tayo at kilala tayo. Kaya tinanggalan ng Diyos ng ala-ala para tahimik na. Biruin mo kung meron kang ala-ala, namatay ka, naiwan mo yung asawa mo, pagkatapos yung asawa mo ngayon, nakikita mo, may iba ng boyfriend, nag-asawa ka agad, wala ka pang isang buwan na namatay, nag-asawa na kaagad. Yung pala dati na niyang boyfriend yun, dinalaman mo sekreto, patay ka na. O di ngayon, gulong-gulong utak mo. Ano ngayon ang mangyayari? Naisip mo ba yun? Paano pag namatay yung asawa mo, nag-away kayo? Nakita mo yung kalukuhan ng asawa mo. Paano pag namatay yung boyfriend ng asawa mo, binugbog mo? Kapatid, tinanggalan tayo ng ala-ala para manahimik na tayo dahil tayo ay patay na. Ganon kasimple yun. Hihingihan nyo ng tulong yung mga santo, patay na yun. Paano kayo tutulungan? Kapatid, tingnan ninyo, tingnan ninyo. Babasahin ko sa ito. Ano ang sabi? Sa Gawa 5:29. Datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Okay? Yung salita ng Diyos, yun ang pakinggan natin, kapatid, sa Bible.
Hindi yung salita ng mga tao. Okay? Tingnan ninyo, ha? Ano ang sabi? Sa Jeremiah 17:5. Ito ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. See? Pag nagtiwala ka sa tao, sumpain ka, ay nasalita ng Diyos eh. Ang liwaliwanag, naintindihan mo. Ayaw mong tanggapin. Ang tatanggapin mo at susundin mo, yung mga sinasabi ng mga tao na bumagsak sa tradisyon, kung mo tradisyon, yung ka na lang, kahit alam mong mali, ay bahala ka kapatid, nasa sa iyo yun. Tinan mo, yung taong inaano mo, pinagkakatiwalaan mo, Roma 3:10, ito sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Ang tao, kapatid, makasalanan, sinungaling. Alam niyo ba kung sino ang ama ng kasinungalingan? Diablo. Siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya pag sinungaling ang tao, ang ama niya ang Diablo. Bakit? Sapagkat ang Diyos, katotohanan. Dapat nasa katotohanan tayo. Ganon, kapatid. Ha? Roma 5:12, ito sinasabi. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat ng tao nagkasala. Nagkasala lahat ng tao. Kaya huwag mong ilagay sa tao ang iyong tiwala. Ang tiwala mo sa Diyos. Yun dapat, kapatid. Okay? Tignan ninyo. Ang dapat sambahin, Diyos lang eh. Dapat Diyos lang. Sino ang Diyos? Ang Diyos Ama, Anak, at ang kanilang kalagayan, Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng bastusin yun ang kalagayan nila. Pag binastos mo Espiritu Santo, binastos mo ang Ama, binastos mo ang Anak. Kaya nga pag may nagsalitang masama sa Espiritu Santo, walang kapatawaran yun. Bakit? Kasi ang pinagsasalitaan mo, Ama at ang Anak. Sapagkat sila ang Diyos, Espiritu Santo. Kalagayan nila yun. Nagkamali lang yung mga nagsasabi, tatlo sila, dalawa lamang po sila, Ama at Anak. At ang kanilang kalagayan, Espiritu Santo. Kaya dapat igalang Espiritu Santo sapagkat yun ang kalagayan ng Ama at Anak. Okay? Yun na ninyo, kapatid. Ano ang ginagawa ng Diablo? Para papunta tayo sa impyerno. Kasi magkalaban sila ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayong lahat. Huwag tayo mapunta sa impyerno. Kaya pinipilit ng Diyos na iparating sa atin ang kanyang mga salita para makaunawa tayo at tayo ay maligtas. Pero ano ang ginagawa ng Diablo? Ang ginagawa ng Diablo, nililihis, minamali ang aral para tayo ay hindi makatupad sa tamang aral at tayo ay mahulog sa impyerno. Tingnan ninyo. Diyos ang dadasalan. Tama. Panginoong Jesucristo ang kaisa-isang tagapamagitan. Tama. Ang Diyos, Espiritu. Tama. Panginoong Jesucristo, Espiritu. Tama. Pero, ang ginagamit ng Diablo
magdasal tayo sa tao. Pag nagdasal ka kasi sa tao, hindi ka nagdadasal sa Diyos. Hindi ka nagdadasal kay Jesus Christ. Sa tao ka nagdadasal. Kaya kita nyo, may aral na ang Panginoon Kristo ay tao lamang. Pag tinanggap mo yon at nagdasal ka sa Panginoon Kristo na tinatanggap mong tao lamang siya, nagdadasal ka sa Panginoon Kristo na tao, hindi Diyos, hindi Espiritu. Ngayon, sino yon? Tao na may pangalan Jesus. Doon ka lang nagdadasal. Pinagdadasal tayo ng Diablo sa mga santo. Tao. Para pag nagdasal ka sa mga santo, sa tao ka nagdarasal. Paano ka maliligtas? Hindi ka nagdadasal sa Diyos. Sa tao ka nagdarasal. Ginagamit mong fixer ang tao. Pag ginamit mong fixer ang tao, yung mga santo, hindi rin tatanggapin ng Ama. Bakit? Isa lang ang tagapamagitan, ang Jesus Christ. Manalangin ka sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Hindi kung kani-kaninong tao. Ang Panginoong Kristo lang ang kaisa-isang tagapamagitan. Pag namagitan ng iba, hindi pwede. Ganon ang sa Diyos. Walang picture-picture sa Diyos, kapatid. Isa pa, binastos nila si Mama Mary. Ang dapat igalang na mahalin natin na Inang Maria, na mahal ng Diyos Ama. Kaya siya ang binigyan ng pagkakataon at karapatan na siya ang magsilang. Nung bumaba si karunungan, si Jesus Christ, nung bumaba at nagkatawang tao, sa kanya ay pinasilang. Siya ang ginawang ina nung gumamit si Jesus Christ ng katawan lupa. Si Mama Mary ang ginamit na ina. Dapat igalang si Mama Mary, mahalin. Ano ginawa ng mga nangangaral na iba? Para maalis ang aral, sabi nila, kay Mama Mary ka humingi ng tulong. Kasi nanay yan. Si Mama Mary, gawin mong tagapamagitan ng Diyos at sa iyo. Mali. Pag nanalangin ka kay Mama Mary, nananalangin ka sa tao. Tao si Mama Mary, kapatid. At akala mo ba, susundin ni Mama Mary ang iyong hiling na tulungan siya? Hindi. Bakit? Kahit gusto ni Mama Mary na tulungan ka, sapagkat mapagmahal siya, at mahal din niya tayo, hindi niya gagawin. Bakit? Kasi ayaw ni Mama Mary sumuway sa utos ng Diyos Ama, na tanging ang Panginoong Kristo lang ang kaisa-isang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Hindi gagawin ni Mama Mary na suwayin ang utos ng Diyos Ama. Yun ang Diyos kapatid. Kung ano sinasabi ng Diyos, yun ang masunod. Yun ang tama. Hindi natin pwede i-correct yun. Sino tayo para mag-correct sa sinasabi ng Diyos? Kung sinabi ng Diyos, ang Panginoon si Kristo lang ang tanging tagapamagitan, siya lang. Hindi natin pwede sabihin na, pwede bang gamitin ito? Total, mabait na tao ito. Pwede bang gamitin ito dahil ginamit ito bilang ina ng Panginoon si Kristo nang isinilang dito sa lupa? Pwede bang? Mali. Ang Diyos, kapatid, hindi siya tao. Ang salita niya. Dapat lang tayong sumunod. Sapagkat kung papayagan ng Diyos yan, sinabi na ng Diyos na pwede kang manalangin kay Mama Mary at gamitin mong tagapamagitan. Oh. Kaya nababastos tuloy pati si Mama Mary na dapat natin mahalin at igalang. Huwag gamitin si Mama Mary sa kalukuhan, sa inutos ng Diablo, na ang mga tao pasundin na ang dadasalan ay tao lamang. Para sa ganon, hindi sila maligtas, maimpyerno silang lahat. Utos ng Diablo yung kapatid. Kaya, nasa sa inyo na yun, kapatid. Sana, nakapagbigay ako ng liwanag sa katotohanan sinabi ko sa inyo. Sundin nyo, hindi nyo sundin, nasa sa inyo yun, kapatid. Bakit? Bawat isa sa atin, huhusgahan ayon sa ating sariling gawa.
Kung sinasabi niyong mali, ang tinuro ko sa inyo, buksan niyo ang Biblia. Binigay ko yung mga verses na dapat yung mabasa sa Biblia. Basahin niyo. Ngayon, kung naunawaan nyo, binigyan kayo ng pangunawa ng Holy Spirit. Binigyan kayo ng Diyos at Panginoon sa Kristo ng pangunawa. Kung hindi nyo naunawaan, sapagkat hindi malakas ang pananampalataya nyo sa Diyos, hindi pinaunawa ng Diyos sa inyo yan. Kasi nakalagay nga sa Biblia, magbasa ka man ng magbasa, makinig ka man ng makinig, hindi ka aabot sa tamang kaalaman o pangunawa. Kasi sa puso mo, hindi mo talaga tanggap ang katotohanan. Ayaw mong tanggapin. Ganun yun, kapatid. So, sana nakapagbigay ako ng naipaliwanag ko ng mabuti sa inyo ang katotohanan ito. At manalangin tayong lahat, kapatid, na tayong lahat ay maligtas sa pandemyang ito. Tanging Diyos lang at ang Panginoon Kristo ang makakapagligtas sa atin. Walang iba. Ang doktor, ginagamit ng kasangkapan ng Diyos. Pinipigyan ng Diyos ng kaalaman para pagalingin tayo. Pero ang nagpagaling, hindi yung doktor. Diyos ang nagpapagaling. May mga tao, mas binibigyan ng importansya yung doktor. Ang galing mo! Ito, itong doktor na to, the best. Kapatid, Diyos ang nagpagaling. Hindi yung doktor. Pasalamatan natin siya, pero dapat ang parangal sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ganon. Puro tayo mga tao eh. Sa tao tayo humahanga, sa tao tayo. Di ba? May sakit ka, gumaling ka. Dadasal ka, Diyos ko, salamat, Diyos ko, pinagaling niyo ko, tapos na. Pero ang ikinakalat niyo, itong doktor na to, ang galing. Nako, yan doktor na yan. Magaling yan, magaling mag-opera yan. O, hindi ba? Ang karangalan nandun sa doktor na tao, na wala namang magagawa yon kung ayaw ng Diyos. Pag-isipan niyo yan, kapatid. Kadalasan, nangyayari yan. At ginawa na rin ninyo yan. Ang pagbabaliwala sa ating Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. Okay? Maraming salamat mga kapatid at makinig kayo sa mga live ko ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo para makaunawa kayo, kapatid. Okay? Maraming salamat. Good night.